Limang biblikal na palatandaan na ang isang tao ay tunay na naligtas. Mapagpalang araw sa ating lahat, Brother EJ here. Pag-uusapan natin ngayon ang limang biblikal na palatandaan na ang isang tao ay tunay na naligtas. Pero disclaimer lang, posibleng mas madami pa ang biblikal na palatandaan na ang isang tao ay tunay na naligtas. Pero lima lang ang pag-uusapan natin ngayon. At nais ko lang din linawin na hindi tayo ang magsasabi kung ang isang tao ay tunay bang ligtas o hindi. Sapagkat siya lang at ang Diyos ang nakakaalam kung tunay ba siyang sumampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang ibibigay ko sa inyo ngayon ay mga signs lamang o palatandaan ng isang tunay na Kristiyano. Ang una sa ating listahan ay a changed heart and a new life. Ang sabi ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "Therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, all things are become new." Ang isang taong tunay na born again o naligtas ay may pagbabago o transformation. Bagong desires, bagong direksyon, at bagong pananaw sa kasalanan at sa Diyos. Ang isang taong tunay na naligtas ay dahan-dahan niyang iiwan ang mga bagay sa kanyang buhay na hindi nakakalugod sa Diyos habang siya ay lumalago sa kanyang pananampalataya. Ito ay dahil binabago ng Panginoon ang isang taong sumampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita at banal na espiritu. At napakadaming testimonies o patutuon ng mga taong naligtas na binago ng Diyos ang kanilang mga buhay. Mga dating lasinggero, mga dating may bisyo, mga dating nagsusugal, mga dating namumuhay sa sexual immoralities, at marami pang iba. In short, mga dating namumuhay sa kamunduhan at sa kasalanan. Si Apostle Paul ay isang halimbawa sa pagbabago ng buhay nung siya ay naligtas. Kaya ang unang biblikal na palatandaan na isang tao ay tunay na naligtas ay ang pagkakaroon ng transformation o pagbabago ng buhay. Number 2, conviction of sin. Sabi ng Biblia sa Romans chapter 6 verses 1 and 2, "What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein?" Ang isang tunay na Kristiyano ay sensitive sa kasalanan sapagkat meron siyang banal na espiritu na siyang nagko-convict sa kanya at kinikilala niya ang kasalanan at ipagtatapat ito sa Diyos sa halip na itanggi. A real believer desires forgiveness sa tuwing nagkakasala siya sa Diyos. Sabi ng Biblia sa 1 John chapter 1 verses 8 and 9, "If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." In short, ang isang taong tunay na naligtas ay hindi masaya kapag nakakagawa siya ng kasalanan, bagkus nagnanais siya ng kapatawaran. Pangatlo, desire to study and listen to God's Word. Kapag ang isang tao ay naging Kristiyano o naligtas, magkakaroon siya ng desire na matuto at lumago sa salita ng Diyos. Sapagkat ang kanyang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia sa Romans chapter 10 verse 17, "So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." At according to John chapter 10 verse 27, ang tupa ng Panginoon ay nakikinig sa kanyang salita. "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." At inihahalin tulad ng Biblia ang isang taong na born again o naligtas sa isang bagong isinilang na sanggol na kailangan niyang uminom ng gatas na siyang magpapalago sa kanya. Sabi ng Biblia sa 1 Peter chapter 2 verse 2, "As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby." At yan ang pangatlong biblikal na palatandaan na ang isang tao ay tunay na naligtas. A desire to study and to listen to God's Word. At ang pang-apat sa ating listahan ay good works as evidence. Ang good works ay hindi nakakapagligtas, but they naturally follow after true salvation. Sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them."
Kaya gumagawa ng mabuti ang isang Kristiyano dahil siya ay ligtas na at hindi para maligtas pa. At ito ay sa kadahilanang ang Diyos ang gumagawa at kumikilos sa isang mananampalataya. Philippians chapter 2 verse 13, "For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure." Ibig sabihin lang nito na ang paggawa ng mabuti ay bunga ng ating kaligtasan at hindi requirement para maligtas. At ang panglima at panghuli ay having the fruit of the Spirit. Kapag ang isang tao ay naligtas o na-born again, ang Holy Spirit ay mag-i-indwell sa taong ito according to Ephesians chapter 1 verses 13 and 14, Romans chapter 8 verse 9, 1 Corinthians chapter 6 verse 19, at 1 John 4:13. At ang Holy Spirit na nasa isang mananampalataya ay magpuproduce ng spiritual fruit in character and actions. Sabi ng Biblia sa Galatians chapter 5 verse 22, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Against such, there is no law." In short, ang tunay na ligtas ay magbubunga ng mga katangian na ito. At ito ay makikita sa kanyang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya malaki ang pagkakaiba ng ugali ng isang tunay na mananampalataya sa hindi mananampalataya. Sapagkat ang ugali ng isang tunay na mananampalataya ay may kabutihan, katwiran, at katotohanan. At yan ang sinasabi ng Ephesians chapter 5 verse 9. "For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth." At yan ang 5 palatandaan or signs ng isang tunay na naligtas o tunay na Kristiyano. But always remember na hindi tayo ang magsasabi na ang isang tao ay tunay ba na ligtas o hindi, sapagkat siya lang at ang Diyos ang nakakaalam kung tunay ba siyang sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na siyang nagbayad ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Nawa ay meron tayong natutunan sa video na ito at nawa ito ay naging pagpapala sa ating lahat. Maraming salamat and to God be the glory.